Maayong adlaw! Isa na naman pong kwentong ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero syempre bago yan, shout out po muna tayo. Hello at kumusta? Kay Mayat Rosany. Charito Arcueño Mundares from Masbate. Lourdes, England. Geraldine Ondasan from Macau. Evelyn. Amy Vinzon. Orbiso 18. Linda Sotelo. Rosa Franca Abiliana from Cebu. Uy, kumusta mo daw mga taga Cebu? Delfina Baino at Vanessa Bubong. Ngayon, pakinggan naman po natin ang isang kwentong isinulat ng ating writer, Waves of Time. Happy listening! Marahas na tapahawak si Ira sa kanyang likod nang bigla na lamang siyang itulak ni Nadia, ang isa sa kasamahan niya bilang katulong dito sa Saudi. Alam mo, ang sip-sip mo rin, Ira. Porket ba puring-puri ka ni Madam ay pupurihin ka rin namin? No way! Masyado kang pabida. Bago-bago mo pa lang. Oo nga. Ewan ko ba kung ano nakita si ni Madam? Squammy ka naman at walang pinag-aralan. High school graduate ka lang. Pero kung makaasta ka, akala mo kung sino ka na. You know what, Nadia and Salma? Hayaan nyo na lang yung Saira. Alam niyo namang sip-sip yan eh. Baka isumbong pa tayo niyan. Akala mo kung kagandahan. Napayuko na naman si Ira sa mga sinabi nila Nadia, Salma at Ria, ang tatlong kasambahay sa mansyon na hindi niya makasundo dahil sa palagi tong galit sa kanya. Hindi naman ako sip-sip gaya ng mga sinabi ninyo. Ang tahang ginawa ko lang, pagbutihin ng trabaho ko. Kaya kung naiinggit kayo sa kung anong na-achieve ko ngayon, ay di pagbutihin nyo rin ang trabaho ninyo. Nakakuyom na ang kamao ni Ira ng sandaling makatayo. Wala naman siyang balak patulan ng mga to. Gusto niya lang ipakita rito na hindi siya magpapatinag sa mga pang-aapi nito. Ngunit tinawanan lamang siya ng tatlo at dinuro-duro pa. At ano sa tingin mo ang gagawin namin, ha? Sasambahin ka na sa pagiging hardworking mo? Hoy, Ira, para sabihin ko sa'yo, pare-pareho lamang tayong kasambahay rito at pare-pareho lang din ang pagod na nararanasan natin. Pero sigurado akong hindi pare-pareho ang rason kung bakit ginagalingan natin ang pagtatrabaho dito. Hindi tayo pare-pareho ng rason kung bakit tinitiis natin ang pagod at gutom rito sa Saudi. Nang sandaling susuguri na sana siya ni Nadia, nang pigilan to, nila Ria at Salma. Tama na muna yan, Nadia. Saka na natin ituloy yan. As of now, bumalik na tayo sa trabaho. Tas siguradong pabalik ng amo natin. At kapag hindi na naman niya tayo nakitang kumikilos, sure akong si Ira naman ang pupurihin. Sad pa ni Ria at hinila na nga nito si Nadia at Salma papasok ng mansyon. Napaupo naman si Ira sa damuhan at hindi napigilang mapahikbi. Ano bang kasalanan ko para maranasan kong ganitong klaseng pakikitungo nila? Ginagawa ko lang naman ang makakaya ko para hindi ako matagal sa trabaho at para may pangsuporta ako kay mamang nasa Pilipinas. Wika pa ni Ira sa kaning sarili. Ngunit nahinto ang kaning pag-iyak nang sandaling maramdaman niya ang palad na nasa balikat niya. Nang lingunin niya to ay naroon ang kaning mabait na amo na si Sheikh Abdullah. Madam, kayo ho pala. Do you want to eat po? No, it's okay. I'm still full. What happened? Are you okay? Pinunasa naman ni Ira ang natitirang luha sa kaning pisngi at tumango sa amo. Ayos lang po ako, madam. Namimiss ko lang po si mama kaya hindi ko maiwasang magdrama. Come here and hug me. Isipin mo na lang na ako ang mama mo para mapahawi ang lungkot mo, Ira. Mas lalong nalungkot ang mukha ni Ira at agad niyakap ang amo. Thank you, madam, for letting me feel the warm hug. For letting me feel the warm hug of being a mother. Walang anuman, Ira. You're my hardworking employee. Kaya you deserve to be treated like this. Kapag may problema ka, huwag mahiyang lumapat sa akin, okay? Yes, madam. Sa pagkakataong yun, nakangiti nang nakatingin si Ira kay Madam Sheikh Abdullah. Then let's go. Could you please cook me your favorite dish, Ira? Ano naman po yun, madam? Sinigang.
Tumango naman si Ira at pareho silang nakangiting pumasok ng mansyon. Dumiretso pa si Ira sa kusina na sana pala hindi niya muna ginawa dahil naroon sina Nadia, Rhea at Salmang masama na ang tingin sa kanya. Ano namang ginagawa mo rito? Punas sa kanya ni Nadia. Gusto ni Madam na ipagluto ko siya ng sinigang ngayon. Ayan, sumipsip na naman siya. Tingin mo ba hahayaan kitang makapagluto rito ha? In your dream. At sino ka naman sa tingin mo ha, Nadia? Tagapagmana ng mga Abdullah. At isa pa, mukha bang makikinig ako sa'yo? Kung gano'n ang mismong ama natin ang nag-utos sa akin? Gusto mo bang tawagin ko si Madam para naman matauhan ka? Aba? At mas tumatapang ka na ngayon, Ira? Unti-unti mo na bang nilalabas ang totoong pag-uugaling meron ka? Sige lang, para masibak ka na rito sa trabaho. Ngunit nang akmang sasagot pa sana si Ira nang dumating na ang kanyang amo. What's happening here? Hindi ka pa magsisimulang magluto, Ira? Magsisimula na po. May sinasabi lang po kasi si Nadia sa akin. Umalis na muna kayong tatlo dyan dahil magluto na ako. Nandito si Madam para panoorin ako dahil gusto niyang matutong magluto ng sinigang. Yes, tama. Dahil soon, ipagluluto ko rin si Ira. Kitang-kita ni Ira ang pagsama ng tingin sa kanyang tatlo bago to padabog na umalis ng kusina. Napakamot ulo naman si Ira at humarap sa kanyang amo. Madam, hindi mo naman po kailangang ipagluto ako eh. Kalabisan na po yung para sa katulad ko. Why? Alam mo namang matagal na akong nag-aasam na magkaroon ng babaeng anak. Puro lalaking anak ko, Ira. At tila walang makakaintindi sa kanila sa totoong nararamdaman ko. Napahawak pa ang kanyang amo sa dibdib na animoy nasasaktan. Hinawakan naman ni Ira ang kamay nito at saka muling ngumiti. Hayaan niyo po, Madam. As long as nandito po ako, mararamdaman niyo po kung anong pakiramdam na magkaroon ng isang anak na babae. Oh, you're so sweet, Ira. Kaya hindi ako nagkamaling i-hire ka rito sa mansyon. You're so pure, kaya siguro mabilis na panatag ang loob ko sa'yo. Hindi ka lamang basta kasambahay rito, Ira. Napapawi mo rin ang pangungulila ko sa mga anak ko. Madam? Nasaan nga po palang mga anak ninyo? At ilan po ba ang anak niyo, Madam? Nasa Europe lahat ng mga anak ko. Dahil gusto nilang doon mag-aral. Hindi ko naman mapigilan dahil may kanya-kanyang desisyon ng mga yon. I have 3 handsome sons, Ira. At soon kapag umuwi sila, I will introduce you to them. At baka matipuhan ka ng kahit isa man lang sa anak ko. Gustong-gusto kitang maging anak, kahit in-law man lang. Palihim namang napangiti si Ira sa tinura ng kanyang amo. Dahil kung anong malas niya sa kapwa niya kasambahay, ay kinaswerte niya naman sa kanyang amo. Kagaya ng sinabi ni Ira, pinanood nga siya ng kanyang amo habang nagluluto ng sinigang. Tinuruan niya rin to kung paano mag-adobo dahil isa rin daw to sa paborito ng bunso niyang anak. Samantala, muling napadaing si Ira nang biglang hablutin ni Nadia ang buhok niya nang akmang papasok na siya sa maid's quarter. Nang nagpumiglas siya, hinawakan ni Salma at Rhea ng pareho ang braso niya. Ano ba? Ano bang problema niya na naman sa akin? Hindi ba kayo magkakapagpahinga ng hindi ako napagtitripan? Singhal ni Ira at masamang pinukulang tingin ng tatlo. Hindi, dahil sobrang sarap sa pakiramdam nang masaktan ka namin, Ira. Bakit na ba ginagawa sa akin to? Lalo ka na, Nadia. Anong kasalanan ko? Kasalanan mo? Yung pagiging sip-sip mo, Ira. Sa tinagal-tagal na namin dito nila Salma at Rhea, ni hindi pa namin narinig na purihin kami ni Madam Sheikh. Pero ikaw, isang buwan ka pa lang, ang galing mo ng sumipsip. Lumaban ka naman ng patas. Nakita ni Ira kung paano sunod-sunod na pumatak ang luha ni Nadia, kaya hindi niya mapigilang mapaluharin. Hindi ko gustong mapalapit ang loob sa akin ni Madam Sheikh, Nadia. Hindi ba't kayo narinig ng warning sa akin ng una na hindi magandang ugali ng amo natin? Ilang beses akong umiwas at ang tanging gusto ko lang naman magkaroon ng permanenteng trabaho. Kasalanan ko bang nagustuhan niyang maputahing inihain ko sa kanya? Oo, Ira. Kasi alam naming sinasadya mong patikim siya ng weird mong luto. Hindi mo man lamang naisip yung nararamdaman namin. Akala ka ba pamilyang turin mo sa mga katrabaho mo? Pero bakit nanlalamang ka? Marahas sa binawi ni Ira ang nagkabilang braso niya at tinabig ang kamay ni Nadiang nasa kanyang buhok.
Alam mo yung mindset mo? Pang 9 anyos, Nadia. Bakit ka maiinggit sa pag-angat ng iba kung kaya mo rin namang paghirapan yon? Ang hirap kasi sa inyo. Mas inuuna nyo pang pangingalam ng buhay ng iba kaysa sa mga buhay nyo. Insecurities ang dahilan kaya ka umiiyak ngayon. Mahirap kalabanin ng ego, Nadia. Kung gusto mo mag-ayos sa akin, di paghirapan mo rin. Galingan mo rin. Ang problema sa inyong tatlo, puro kayo chismis at pamumuno ng ibang tao habang yung sarili nyo hindi nyo maayos-ayos. At sa tingin mo, magtitiis kami rito sa Saudi kung wala kaming pamilyang umaasi sa amin, ha, Ira? At sa tingin nyo rin, magtitiis ako sa lintik na pangbatan yung trip kung wala ring umaasi sa akin sa Pilipinas? Patas lang tayo, Nadia. Ang pinagkaiba, nagtatrabaho ako ng patas habang kayo gumagawa ng ikakasibak nyo sa trabaho. At ano namang ibig mong sabihin? Nakikita mo ba yung parang laser na yan? CCTV yan, Nadia. Lahat ng ginagawa nyo sa akin nakarecord yan. At kapag nakita yan ni Madam, sigurado akong matatanggal kayo sa trabaho at uuwi kayo ng pinasangluhan. Nakita ni Ira kung paano matakot ang tatlo ng sandaling tumingin to sa gawi kung saan nakalagay ang CCTV. Hindi naman talaga gumagana yun. Ngunit yun na lamang ang tanging naisip na paraan ni Ira para tigilan na siya ng mga to at makapagpahinga na siya. Hindi pa tayo tapos, Ira. At kapag nasibak kami sa trabaho, sisiguraduhin naming masisibak ka rin. O kaya, mauna kang masisibak. Nanggagalaiting saad sa kanya ni Nadia habang dinuro-duro pa siya. Wala nang nagawa pa si Ira kundi ngitian to. Sa mga sumunod na araw, ang akala ni Ira maayos na ang lahat. Hindi na kasi to kinukulit nila Nadia upang pagtripan o kaya naman saktan pisikal. Madam, pinatawag niyo raw po ako? Tanong ni Ira isang umaga sa kanyang amo. Yes, ipagluto mo ako ng iba't ibang putahe ng mga naging paborito kong ulam. Uuwi ngayon ang 3 kong anak. At gusto kong ipatikim sa kanila ang mga lutong pinagmamalaki palagi sa tuwing mag-uusap kami sa video call. Talaga po? Naku madam, don't worry po. Ako na pong bahala. Masiglang sagot ni Ira at nagpaalam na nga sa ginang. Nang magsimula siyang magluto, naroon sa gilid sina Nadia, Rhea at Salma na nakatingin sa kanya. Kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Ano na naman ang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Ira. Napangiti ng alanganin ng tatlo saka lumapit. Gusto lang naming humingi ng tawad, Ira. Kasi tama ka. Sobrang immature namin. I'm sorry. Kung gusto mo, gantihan mo kami kung paano ka namin sinaktan. Oo nga, Ira. Sorry. Ang isip bata ng way namin. Inggit lang talaga kami sa iyo eh. Pero promise, from now on, hindi na kami maiinggit. At kagaya mo, gagawin din namin lahat para mapansin ni Madam. Agree ako kina Rhea at Nadia. Sorry ha, hindi talaga namin sinasadya. Nadala lang talaga kami ng inggit. Please forgive us, Ira. Nakatitig ng mabuti si Ira sa tatlo at bakas sa mukha nitong sinseridad kaya napangiti na lamang siya. Okay lang yun. At least natuto kayo. At least nagkaroon kayo ng realization. At isa pa, alam niyo bang hindi basihan kung anong natapos natin sa pag-aaral? Pagdating sa pagiging successful, nasa diskarte at sipag yun. Hindi sa degree meron tayo. Yun ngang na-realize namin Hindi dapat kami ng husga agad. Mapapatawad pa ba kami, Ira? Bakit naman hindi? Kung ang Diyos nga marunong magpatawad, ako pa kaya na anak niya lang? Pero sana hindi na maulit pa yun. Ang hirap lamang din kasi na gumising sa umaga na may kaalitan. Masikip sa dibdib. Agad siyang niyakap ng tatlo at sabay-sabay silang natawa. Nagboluntaryo din to na tulungan siya upang matapos agad sa pagluluto. Kaya nang sumapit ang tanghali at dumating ang 3 anak ni Sheikh Abdullah ay handa na ang kanilang iba't ibang putahe na ipatitikim sa 3. Wow! Ang ganda ng texture. Sigurado akong magugustuhan to ng mga anak ko, Ira. Thank you so much for the effort. Nakangiting puri pa sa kanya ng amo. Madam, hindi lang po akong may gawa niyan. Si Nadia, Rhea at Salma po ay tumulong din para mapadali ang pagluluto ko. Really? Oh, thank you so much, ladies. Sobrang gagaling talaga ng mababae sa Pilipinas.
Napangiti naman ang tatlo sa papuri nito at tumingin kay Ira na may galak sa mga mata. Nang sandaling dumating ang tatlong anak ng amo nila, agad silang napaayos ang tayo dahil animoy mga dayuhan sa sarili nilang bahay ang tatlong nagdatingan. Ang gwapo nilang lahat. Bulong ni Nadia kay Ira. Oo nga, sigurado akong may mga nobya ng mga yan, Nadia. Hindi ka sure, Ira. Kung titingnan mo mabuti, feeling ko subsub sila sa pag-aaral at walang oras sa pagkakaroon ng nobya. Pero sayang din kung wala sila noon. Napangiwi na lamang si Ira at muling ibinaling ang tingin sa tatlong nagsisimula ng kumain. Those dishes were cooked by Ira and her co-mates. Nakangiting sadishek sa tatlong anak. Oh really? Is this a Filipino dish, Mom? Tanong ni Oliver ang panganay nitong anak. Ngunit napangiwi naman ang pangalawa nitong anak na si Ibrahim, ang bunsong anak ni Sheikh, nang matikman ng adobo. I don't like that. What a waste of ingredients. Napayuko naman si Ira sa narinig, habang pinandilata naman ni Sheikh si Ibrahim, ngunit napairap lamang to at tumingin sa pangalawang kapatid na patuloy lamang sa pagsubo. I'm not a picky eater, so I love these foods. Thanks to the one who cooked this. I hope you cook often because I like their dishes. Sabi pa ni Ali, the second child of Sheikh. Samantala, napawi naman ang lungkot ni Ira sa narinig. Napangiti pa to sa anak ng amo niya. Hayaan mo na yung isa, Ira. Baka naman hindi pa siya nag-toothbrush kaya hindi magandang panlasa niya. Biro pa ni Nadia, sabay aya sa kanya palabas ng kusina. Kainis naman si Sir Ibrahim. Ang gwapo-gwapo. Tapos gano'n ang tabas ng dila. Hindi ba naman nagustuhan yung adobong akong naghalo? Reklamo pa ni Rhea, sandaling makalabas sila. Natawa na lamang din si Ira sa mga tinura nito. Hayaan mo na yun. Baka hindi lamang niya trip yung lutong Pinoy. Try na lang natin ipagluto ng mga western food kasi, di ba? Sa Europe sila nagstay ng ilang taon. Agree ako kay Ira. Agree ba kayo, Rhea and Salma? Sabay namang tumango ang dalawa. Samantala, nang sumapit ang gabi, ay pinatawag si Ira ng amo niya na pinagtaka niya. Ngunit nakaramdam siya ng kaba nang makita niyang tatlong anak nito na prenting nakaupo sa sofa. Nandito ka na pala. Halika, Ira. Umupo ka rito sa aking tabi. Nakangiting sabi pa sa kanya ng amo nito. Alanganin namang tumango si Ira at naupo sa kanyang tabi. Bakit niyo po ako pinatawag, madam? May problema po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa nasta ni Ibrahim kanina. Ganyan talaga yan. Masyadong maarte sa pagkain. Gusto rin kitang ipakilala sa kanila. Right, boys? Whatever, Mom. Walang pakialam na sagot ni Ibrahim. Ira, this is Oliver, my oldest son. Ali, my second son. And the last, Ibrahim, my youngest son. And boys, this is Ira, your favorite maid. Ibrahim, stop being unmannerly. Ganyan ba ang turo ko sa inyo? My goodness, kung buhay lamang ang daddy nyo, sigurado kung hindi niya magugusto niyang pag-uugali mo. Ayos lang po, madam. Naiintindihan ko naman po. I'm sorry, Sir Ibrahim. I'm not aware that you're a picky eater po. And no worries. Next time po, I'll cook something for you. And I'm sure that you like it. Napangiti naman si Oliver and Ali habang nanatiling naka-poker face naman si Ibrahim. I hate sycophants like you. Sad pa nito at tuluyan silang iniwan. Napayuko naman si Ira at napakuyumang kamao. Wala na nga akong problema sa katrabaho ko ngayon. Eto na naman, sa mismong anak ng amo kong magkakaroon problema. Ay, lintik na buhay to. Bulong ni Ira habang palabas siya ng opisina ng kanyang amo. Ngunit mas lalo yatang nakaramdam ng inis si Ira nang sandaling makita ni si Ibrahim na nakapamulsang nakatayo sa hallway na animoy hinihintay talaga siya. Nang sandaling lalagpasan niya na to nang magsalita ito. Let's talk, Maiden. Ira ho ang pangalan ko, hindi Maiden. Whatever, follow me. Wala nang nagawa si Ira kundi ang sumunod. What do you want from me, sir? Stop being clingy to my mom. She's not a pushover like you. Huh? Anong pinagsasabi mo? I'm not clinging to your mom.
She basically just wants someone who can understand her feelings while you're away from her. Malungkot siyang mag-isa, sir. That's why you always call her. My mom is a Filipina, but it doesn't mean we like Filipinos too. My mom is an exception. I hate women like you. You'll just want money from us. Abay, sira ulo ka rin ano? Ano sa tingin mo, sir? Bet ka rin namin? Akala mo ba lahat ng babae magkakagusto sa'yo? Akasya ka. Maraming gwapong Pinoy sa Pilipinas, wag kang ano. Akala mo naman talaga kagapuhan kung makapagsabing I hate Filipinas. Napaawang naman ang labi ni Ibrahim sa tinura ni Ira. Napakamot pa to sa tungkil ng kaning ilong na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. What? Impossible. Hindi mo ako gusto. Lahat ng babae sa Pilipinas nagkakagusto sa akin. Natawa naman si Ira. Patawa ka rin eh, no? Ano ka mo? Lahat? Bakit? Sino ka ba? Artista yorn? Eh kung artista nga, hindi lahat nagugustuhan ng babae eh. Eh ikaw pa kayong ordinaryong lalaki lang? Alam mo, sir, kung ano man yung nasa imagination mo, tigil-tigilan mo na yan. Hindi maganda sa kalusugan yan. So akala mo, you're pretty too? No way. And pwede ba? Stop being rude. I am your boss. Ay, rude na bang magsabi ng totoo? Hello, sir. Hindi pa yata nagtatatlong oras na nagkikita tayo. Pero kung makaasta ka, parang ilang taon mo na akong kilala ha. Grabe. Pasensya na ho ha. Kung ayaw nyo ma-back to you, edi wag nyo ho akong kausapin. Singhal ni Ira at padabog na umalis sa harap ni Ibrahim. Samantala, naging maganda muli ang daloy ng takbo ng buhay ni Ira kahit pa palagi siyang nababisit sa anak ng amo niyang si Ibrahim. Ikaw na naman ang magluluto. Cut the crap, Ira. Bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba mong mga kasamang makapagluto. Ay, ganun po ba? Pasensya na po ha. Ako po kasing nakatoka rito. Pero sandali lang at tatawagin ko sila. Salubong ang kilay ni Ira habang padabog siyang pumunta sa gawo nila Nadia at palihim na ba siyang napangisi. Sa halos 2 linggong pananatili ng anak ng amo ni Ira sa mansyon, masisabi niyang si Ibrahim lamang talagang hindi niya makasundo dahil sa pagiging maarte nito. Narsisi siguro yung lintik na Ibrahim na yan. Reklamo pa ni Ira sa sarili habang nagdidilig ng mga tanim niyang bulaklak sa garden. Hey, why are you grumpy? Napahawak pa si Ira sa dibdib nang biglang sumulpot sa harapan niya si Ali, the second child of her boss and someone she got along with. Ikaw pala, Sir Ali. Wala to. Yung kapatid niyo kasi napaka-arte. Narcissist ba siya? Ganun talaga siya. But don't worry. Among the 3 of us, he's a caring one. Hindi halata, sir. Mukhang laging napagsakloban ng langit at lupa yung pagmumukha nun eh. Baka sa sunod na reklamo mo niyan sa akin dahil nagugustuhan mo na siya. Ay, paawat ka, sir. Hindi ako magtatsaga dyan. Pero teka lang, sir ha? Bakit ang gagaling ninyong magtagalog? My mom taught us when we were little. At saka nakarating na rin kami sa Pilipinas sa lugar nila, mom. Kaya pala, I'm so glad na marunong ho kayong magtagalog. Pero yung Ibrahim na yun, puro English. Akala mo naman talaga kung kinagandang lalaki niya yan. Alam mo kasi, Ira, Ibrahim is not good at Tagalog. Ganun po ba? Pasensya na po. Natatawang sagot naman ni Ira. Natawa na lamang din si Ali. Samantala, sa kabilang banda, naroon si Nadia na nanginginig dahil sa galit habang nakatingin kina Ira at Ali na masayang nagkukwentuhan. Nakakainis talaga yung si Irang na yan. Nung una si Madam Sheik. Ngayon naman, yung mga anak ni Madam ang sisip-sipan niya. Ang kapal din talaga ng apog nito. Saan pa nito? Sa kasama niyang si Ria. Akala ko ba okay ka na kay Ira? Bakit parang ang plastic ng dating mo ngayon? Sino bang nagsasabing magiging okay kami ng sip-sip na yan? Ginawa ko lang yun para naman mapalapitin tayo kay Madam. Pero nang makalapit na nga tayo kay Madam, saka naman sumipsip ulit yung si Ira sa anak ni Madam. Sa bagay, nakakainis nga. Tap ko pa naman yung si Sir Ali. Ang landi rin talaga ni Ira na yan. Anong balak mong gawin sa kanya? Wala pa akong naiisip. Kailangan wag muna tayong magparata sa kanya para naman hindi tayo mapagbintangan. Type ko rin si Sir Ibrahim.
na halos lahat nasa kay Ira ang atensyon. Kahit pa sabihin nating hate nilang isa't isa, doon pa rin ang atensyon na kay Ira. Mukhang alam ko na kung saan nagagaling ang galit mong yan ha. Bad trip ka ba? Dahil nilait ni Sir Ibrahim yung luto mo kanina? At nagsiselos ko kay Ira dahil kahit pa sinasabi ni Sir Ibrahim na hindi niya gusto ang luto ni Ira, kinakain niya pa rin. Shut up, Rhea. Nasaan ba kasi si Salma? Kailangan nating gumawa ng plano. Hindi na ako natutuwa sa lintik na Irang yan. Masyadong pabida. Humagalpak naman ang tao si Rhea at inirapan siya. Ang lala ng insecurities mo sa katawan, te. Mukhang lumalalahan na. Maganda ka naman, Nadia. Mas maganda nga lang si Ira. Nagmumukha siyang anak ng prinsipe dito sa Saudi. Marahas namang sinagi ni Nadia ang balikat ni Rhea at nagpaumana ng maglakad. Wala akong pakis sa ganda niya. Aanhin naman niya yan kung mawawalan siya ng kwenta kapag nasibak siya rito. Huh. Samantala, muli, naroon si Irang nakangiti habang naglilinis ng lababo isang umaga nang lumapit sa kanya si Nadia. Ira, pwede mo ba akong tulungang maglinis pagkatapos mo dyan sa ginagawa mo? Sige, saan pa bang lilinisan mo? Sa third floor sa kwarto ni Madam at sa kwarto ni Sir Oliver. Ikaw na lang sa kwarto ni Madam, since ikaw lang din naman yung pinagkakatawalaan niya pagdating sa paglilinis doon. Okay lang ba sa'yo? Nakangiti namang tumango si Ira kay Nadia. Okay lang, susunod na lang ako after ko dito. Nakangiti pang binabagtas ni Ira ang hagdan papuntang third floor nang biglang makasalubong niya si Ibrahim na kinawala bigla ang kanyang ngiti. Good morning, sir. Pilit ngiting bati na Ira dito. Bad morning to me. Nakataas kilay nitong sabi. Napapikit naman si Ines si Ira. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at dumiretso na lamang siya sa kwarto ng amo niyang ni Sheikh Abdullah nang makarating siya sa third floor. Ano namang linisan dito? Mukhang ang linis-linis pa nito. Takang tanong ni Ira, ngunit sinimulan pa rin ang paglilinis. 2 oras din ang inabot ni Ira bago natapos sa paglilinis. Kaya nang matapos siya, pagod na pagod siyang napaupo sa ilalim ng puno sa labas lamang ng kusina ng mansyon. You look tired. Tura ni Ibrahim. Malamang, ikaw kayang paglinisin ko dyan. What? Ganyan ka ba talaga sa mga naging amo mo? Dinaig mo pa yung boss? Lo, papangbintang. Hindi ako ganito sa lahat, okay? Ang bait-bait ko nga kay Sir Ali at Sir Oliver eh. Sadyang sa'yo lang ako ganito kasi ganun ka rin sa akin. Hindi ko naman gustong maging mabait ka sa akin eh. Pero sana, huwag rin naman sobrang sama. Ang sakit kaya masabihan ng hindi masarap yung luto ko. Well, pinaghirapan ko yun eh. Just to make you satisfied and happy. It's not my fault. Hindi ko lamang talaga tayo pang lasa ng mga luto mo. Pero nauubos niyo, sir. Because I don't have a choice but to finish that. Or else my mom would scold me. Ay wow, takot ka pa rin pala kay madam. Mamas boy ka ano? Pang-aasar pa ni Ira, pinandilata naman siya ni Ibrahim. Ngunit napahinto ang pag-aasaran nila nang biglang may marinig silang ingay mula sa sala. Mukhang galit yung mommy mo, sir. Anyari kaya? Aba malay ko, magkasama tayo rito eh. Tapos akong tatanungin mo. Attitude, nagtanong lang eh. Singhal pa ni Ira at sumunod sa likod ni Ibrahim. Nakita niya kung paano maaligaga ang lahat ng katulong sa paghahanap ng kung ano. Kaya lumapit siya kay Nadia upang mag-usisa. Anong nangyari? Bakit parang nagkakagulo sila, Nadia? Naku, mabuti na lang nandito ka na, Ira. Kanina ka pa hinahanap ni Madam. Nawawala kasi yung isang mamahaling kahon ng ginto at alahas si Madam Sheik eh. At ano namang kinalaman ko ron, Nadia? Hindi ba ikaw lang naman ang naglinis sa kwarto ni Madam? Oo nga, pero hindi naman akong kumuha. Mukha ba akong magnanakaw? Ngunit hindi na siya nasagot pa ni Nadia nang bumaba ng amo niyang si Sheikh Abdullah kasamang 3 anak nito. Ira, according to them, ikaw ang huling nakitang lumabas sa kwarto ko, tama ba? Madam, ang ginawa ko lang naman po'y naglinis ng kwarto po ninyo dahil nagpatulong po sa akin si Nadiang linisin yon. At kailan ako nag-utos sa linisin ng kwarto ko, ha, Nadia? I don't give you an order to clean our room. Madam, si Sir Oliver pong nag-utos na linisin yung kwarto niya. Sagot naman ni Nadia. Oo nga, pero hindi ko sinabing patay yung kwarto ni Mommy ay linisan ninyo. And why are you asking for help?
Hindi mo ba kaya? Kaya ko ho, sir. Hindi naman po ako nanghingi ng tulong. At hindi ko rin po sinabing linisan ni Ira yung kwarto ni Madam. Ano? Hindi ba nilapitan mo ba ako kanina habang naglilinis ako ng sink? Hindi Kahit tanungin niyo po Madam sila Rhea, tas sila lang naman po ang kasama ko eh. Ano ka ba, Ira? Bakit ka nang bibintang? Oo nga, Ira. Kasama namin si Nadia after yung linisan ng kwarto ni Sir Oliver. Nakita ka nilang ni Salmang lumabas ng kwarto ni Madam, pero walang dalang paninis kahit mop man lang. Pagsang-ayon naman ni Rhea. Agree ako, Madam. Wala po talagang dalang si Irang panglinis panlabas, pero natagalan po siya sa kwarto ninyo. Napapikit si Ira at hindi napigilang ilabas ang inis. Bakit ba ganyan kayo sa akin? Ikaw, Nadia. Ikaw na nga itong nanghingi ng tulong. Ikaw pang may ganang siraan ako? Bakit parang pinapalabas yung akong kumuha ng wawala rito? Ay, wala akong sinasabing ganyan, Ira, ha? Sa bibig mo mismong nagagaling yan. Madam, para ko maniwala kayo na wala sa akin ang hinahanap ninyo, papayag ho akong halongkatin niyo ang gamit ko. Nakita ko si Ira sa stairway. Papunta sa 3rd floor, Mom. May dala siyang gamit panlinis ng kwarto mo. At nakita ko na siyang lumabas galing sa kwarto mo. Nadala pa rin yung ginamit niya. Nasa labas nga yung mga yun dahil madumi. Naggulat ang lahat sa biglang pagsingit ni Ibrahim. Tila napawi naman ang bigat sa dibdib na nararamdaman ni Ira ng mga oras na yun. I understand. Hindi naman ako naniniwalang magagawa yun ni Ira. Pero kailangan para nating mag-check ng mga gamit. Lahat ng katulong ay dito sa sala at kaming mag-check ng mga gamit ninyo. Nginitian naman ni Ira si Ibrahim, ngunit inirapan lamang siya habang lihim namang napangisi si Nadia. Makalipas ang 1 oras sa paghihintay nila Ira, nanlaki ang mga mata niya nang sandaling lumabas ang amo niya, bit-bit ang kaning bag. Kaninong gamit to? Lumapit si Ira dito at mapait na ngumiti. Sa akin po yan, Madam. Napaawang pa ang labi ni Ira nang bigla siyang gawaran ng sampal na syuntik niyang ikinatumba. Naramdaman niya rin ang hapdi ng kaning pisngi. You're ungrateful woman! Pinagkatiwalaan kita, pero ito lamang igaganti mo sa akin. I raise your salary dahil nararamdaman ko kung gaano kabuti ang puso mo at nakikita ko kung gaano ka kadedicated sa trabaho mo. Pero ngayon, may bala ka pang nakawan ako. Madam, I don't know what you're saying po. Wala po akong ninakaw sa inyo. Hindi ko po kayang gawin yon. Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. At ano sa tingin mo tatagpuan namin sa mga gamit mo, ha? Peke? Itong mga nasa loob ng kahon na to ay pang 20 taon mong pagtatrabahuan dito sa mansyon, Ira. And I guess I trust the wrong person. Mom, you have nowhere to judge her without any concrete evidence. Singit sa kanila ni Ibrahim. Hetong ebidensya, Ibrahim. At bakit mo siya kinakampihan? Akala ko ba you hate her? Anong nangyari? At tila nagbagong ihip ng hangin. Don't tell me you like her. Oh my gosh, Ibrahim. Don't do this to me. Mom, wala akong sinabing ganun. I simply said I hate being one-sided. Hindi to pagiging one-sided. The cops are outside. Kalad ka rin yun na yan palabas. Ayoko ng traitor katulad niya. Nakangisi namang kinakaladkad nila Nadia si Ira, habang si Ira ay hinayaan nila lamang kalad ka rin siya dahil wala na siyang lakas pang ipaglaban ng sarili niya sa bansang hindi niya kabisado. Thank you. Pabulong na ani pa niya nang sandaling magtagpo ang tingin nila ni Ibrahim. Malungkot ang mga mata nito nang tumingin sa kanya habang si Alit Oliver naman ay hindi na makatingin sa kanya. Dinala si Ira sa piitan kung saan mag-isa lang siyang ipinasok sa loob ng maalikabok na kwarto ng rehas na pinto. At nang sandaling makaupo si Ira, doon na bumagsak ang luha niya. Hindi ko alam na masama palang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa akin, lalo na sa lugar kung saan sarili mo lang tanging kilala mo. Saad niya sa kaning sarili. 1 linggo nang nakakulong si Ira. At sa 1 linggong mag-isang nakaupo sa malabig na semento at napakadilim na paligid ni Ira, ang tanging ginagawa niya lamang ay ang paghawak sa kwintas na naiwan sa kanya ng ina bago to pumanaw. Habang sa kabilang banda naman ay naroon sila Nadia na halos hindi na mapaglagyan ng saya dahil 1 linggo na silang buhay reyna sa loob ng mansyon.
Nadia, ano kaya sa tingin mong ginagawa ngayon ni Ira? Aba, syempre umiiyak. Hayaan mo na siya. Mabuti nga't wala na tayong kaagaw sa atensyon ni Madam eh. Hindi kaya tayo karmahin ito, Nadia, Raya. Ang plano lang naman natin ay mapalay si Ira, hindi ang makulong siya. Ayan ka na naman, Salme eh. Bakit ba napaka-soft-hearted mong babae ka? Hindi mo ba maintindihan kung bakit hindi tumataas ang sahod natin sa 3 taon bilang kasambahay dito sa mga Abdullah? Dahil yun kay Ira na baguhan pa lang, pero mas mataas ang sahod kasi sa atin. Nandun na nga ako, Nadia, pero hindi pa rin tamang ginawa natin. Nakokonsensya ako. Kababae natin si Ira, Nadia. Shut up! Huwag mo nang babanggitin pang tungkol dyan, lalo lang pangalan ni Ira. Nakakainis ka, Salma. Pangit mong kabanding. Calm down, Nadia. Hayaan mo na yung si Salma. Saan naman sa kanya ni Ria? Masamang tinitigan ni Nadia si Salma na ngayon ay nakayuko na. Samantala, muling lumipas ang ilang araw ng walang salita. Sa loob ng selda, tanging panalangan ni lamang ang sandata ni Ira. Ngunit isang hapon, biglang nagbagong ihip ng hangin sa himpilan ng pulisya. Narinig nila ang tunog ng mga sirenas sa labas, maging si Ira ay nagambala ang tulog dahil doon. Makikita ng mga pulis na naroon ang isang convoy ng mga itim at mamahaling sasakyan na pumarada sa tapat ng presinto. Naggagulong mga opisyal ng pulisya. Ang mismong hepe ay nagmamadaling lumabas para sumalubong. Good afternoon. How may I help you? Nakangiting bati pa ng hepe sa lalaking lumabas. Ito ang assistant ni Prinsipe Khalid. I am Samuel. I am the assistant from the royal family. Bumukas ang pinto ng pinakamalaking sasakyan. Bumaba ang isang lalaking may edad na, may balbas at may suot na tradisyonal na kasuotang may gintong borda. Siya ay si Prinsipe Khalid Al Saud, isang makapangyarihang miyembro ng royal family. Seryosong mukha ng prinsipe habang naglalakad papasok sa presinto. Lahat ng pulis ay yumuko bilang paggalang. Where's my daughter? Did you ask him already? Tanong ni Prinsipe Khalid kay Samuel. No, Your Highness. Ikaw na lang pong bahalang magtanong since kayo pong may alam sa details. Okay, lead away. Nang makarating sila sa opisina ng hepe, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Prinsipe Khalid at agad na sinabi ang pakay niya. Nasaan ang nangangalang Ira Villanueva na nakakulong sa inyong piitan? Your Highness, ang hinahanap niyo po ba'y isang magnanakaw na banyaga? She's not a thief. She's my daughter. Where is she? Bakas ang gulat sa mukha ng hepe nang sandaling magtaas ang boses si Prinsipe Khalid. Your daughter? I'm sorry, Your Highness. We didn't know that she was your daughter. I don't care. Dalhin niyo ako sa kanya. Aligaga namang iginiya ng hipi ang prinsipe papunta sa selda kung saan naroon si Ira na bakas din ang gulat sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Saan niyo po ako dadalhin? Kabado niyang tanong, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Basta na lamang binuksan ng hepe ng selda at inalalayan siyang lumabas. Namilog ang mga mata ni Ira nang makitang suot ng matanda sa kanyang harapan kaya agad siyang napayuko. Ikaw si Ira Villanueva, anak ni Maria, tama ba? Yes, Your Highness. How did you know po? Nasa iyo pa bang kwintas na binigay ko sa kanya? Kahit litong-lito si Ira, inilabas niyang kwintas sa suot niya. Ngunit ganun lamang ang gulat ni Ira nang sandaling yakapin siya ng prinsipe. Bakit po? Ayos lang po ba kayo? I am sorry kung kailangan pong maranasan to, aking anak. Pasensya ka na't nahuli akong dumating. Matagal na kitang pinapahanap sa mga tauhan ko. Ngunit hindi ka nila mahagilap sa Pilipinas. Lingid pala sa kalaman ko na nandito ka sa Saudi, kung saan malapit lamang sa akin. What do you mean, Your Highness? I don't understand po. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo. As of now, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka. Please, release my daughter. Agad namang naabswelto si Ira at isinama nga siya ng prinsipe. Namangha pa siya ng sandaling makarating sila sa palasyo ng prinsipe na nagpakilala ang kanyang ama. Dito po kayo nakatira, Prince Khalid? Yes.
And would you please call me Papa? Alanganin namang ngumiti si Ira. Mahirap pong paniwala ang anak niyo ako. Lalo na po, hindi po kayo nabanggit ng mama ko. Pero sinabi niya pong mapanganib po ang buhay ko sa ama ko. I understand your doubt, Ira. Believe me, kahit ako hindi rin makapaniwalang matatagpuan pa kita. Dahil sa loob ng 2 dekadang paghahanap sa iyo, I felt lost. Muntika na akong sumuko. But salamat kay Allah, dahil dininig niya ang panalangin kong pagtagpuin muli tayo. Nakaramdam naman ng pagsikip sa dibdib si Ira nang makita niya ang pagbagsak ng luha ng prinsipe, kaya kaagad niya itong niyakap. Naniniwala po akong mabuti ang puso niyo, kaya dinig po ng universe ang dasal ninyo. At handa po akong makinig sa kwento niyo kung paano po kayo nagkakilala ng mama ko, para po magkaroon po ako ng ideya kung anong klaseng relasyon ang meron kayo noon at kung bakit po kayo naghihiwalay. You're not mad at me, Ira? Saan po? Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Dahil wala ako sa tabi mo nung pumanong yung ina. Ngumiti si Ira at kumalas sa pagkakayakap ng prinsipe. Kung ang tampo po ang pag-uusapan natin, maraming beses kong naramdaman yung tampo pagdating sa inyo. Pero wala naman po akong karapatan magalit dahil may kanya-kanya ho tayong rason kung bakit pinili po nating mang-iwan o manahimik na lang. You're so kind and have a pure heart, Ira. Thank you for not hating me. I promise babawi ako sa'yo. Thank you so much po for not stopping to find me, Papa. Kung nabubuhay lamang mama mo, sigurado akong labis siyang matutuwa dahil napalaki ka niya ng tama. Totoo ngang may puso ka para sa mga tao at nababagay ka bilang prinsesa, Ira. Napahinto naman si Ira. Ngunit, hindi ko po nais na maging ganon. Gusto ko lamang po ng peaceful life at gusto ko rin pong pagbayaran ng mga taong minsan ko nang pinagkatiwalaan. Ngunit bigla po akong trinaydor. I will help you, my daughter. Samantala, nagsimula nang magkwento si Prince Khalid kay Ira kung paano sila nagkakilala ng kanyang ina. Doon nabunyag ang katotohanan. 20 taon ang nakalipas, lihim na nag-ibigan ng prinsipe at ang isang Filipina na nagtatrabaho noon sa palasyo. Ngunit dahil sa tindi ng gulo, banta sa buhay at politika sa loob ng royal family, napilitan silang itago ang sanggol. Ipinadala ang bata sa Pilipinas upang maprotektahan. Sa loob ng 2 dekada, walang tigil ang prinsipe sa paghahanap at ngayon lang niya natunto ng kinaroroonan ng kanyang tunay na anak. Muling niyakap ni Ira si Prince Khalid matapos itong magkwento. Nakaramdam siya ng awa para sa sariling ama. Hindi ko po alam na ganun ang pinagdaan niyong hirap. Pangako po na hindi na po ko alis sa tabi niyo, Papa. Ganun din ako. I promise that I will never leave you, Ira, my daughter. Samantala, nakangiti si Ira habang nakatanaw sa napakagandang tanawing nakikita niya mula sa palasyo kung saan siya kasalukuyang nakatayo. Ang lahat ng yan ay sa inyo, Madam Ira. Sad sa kanya ni Samuel. Hindi po ako makapaniwalang ganun pala ka-impluwensya si Papa, Kuya Samuel. Bukod ho doon inayos na rin po ang pamamalakad sa lugar na to. Naging mabuti siyang prinsipe at ako rin pong inatasan niyang hanapin ka sa Pilipinas. Ngunit hindi kita mahagilap. Yun nga po ang kwento niya. Matagal na ako naninilbihan sa pamilya ng papa niyo, Madam Ira. At masasabi kong lubos na nangungulila si Prinsipe Khalid sa inyo. Masaya ako natagpuan niya ako, Kuya Samuel. Maraming salamat sa tulong mo. Madam, hindi ka dapat sa akin nagpapasalamat. Doon sa dati mong amo ka dapat magpasalamat. Anong ibig niyong sabihin, Kuya Samuel? Batid ko ho na kilala niyo po si Senyorito Ibrahim, ang bunsong anak ng mga Abdullah. Naging scholar po siya ng papa ninyo at kasama po siya sa paghahanap sa inyo. At ang sandaling makulong kayo, pinaliwanag lahat ni Senyorito Ibrahim sa papa niyo ang nangyari. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Ira. Nanginginig pa siyang napalingon sa gawi kung saan papalapit ang kanyang ama. Papa. What happened, my daughter? What did you do to her, Samuel? Wala ho siyang ginawa, Papa. Masaya lamang po akong natagpuan ko kayo. How sweet you are. Anyway, nandito ako para ipaalam na bubuksan ko muli ang kasong ibinintang sa'yo. Hindi ako makakapayag na ma-frame up ka nila.
at pagbabayaran natin ang taong totoong may sala. Sigurado po ba kayo, Papa? Hindi kaya magkaroon ng dungis ang pangalan ninyo? That's the point, Ira. Hindi na to simpleng kasong ipinataw sa isang katulong. Kaso na to ng paninirang puri sa isang dugong bugaw. Dahil sa utos at impluwensya ng Prinsipe Khalid, muling binuksan ang investigasyon sa kaso ng pagnanakaw na binintang kay Ira. Pumunta ang mga eksperto ng pulisya sa mansyon ni Sheikh Abdullah upang kunin ang lahat ng hard drive ng mga CCTV camera, pati na ang mga nakatagong camera na hindi alam ng mga ordinaryong katulong. Sa kabilang banda naman, makikita kung paano magkagulo ang mga katulong sa mansyon ni Sheikh Abdullah nang biglang may dumating ni NBI. Oh, anong meron? Bakit maraming pulis at NBI? Tanong ni Nadia at napahawak pa sa laylay ng kaning damit. Hindi ko rin alam, Nadia. Hindi kaya nasangkot ang pamilya nila Madam sa isang matinding krimen? Naku po, baka pati tayo madamay, Nadia, Ria. Pareha-parehong kabang naramdaman ng tatlo nang sandaling makalapit to sa gawin ng kanilang amo. What's happening here? Bakit maraming kapulis ang naririto? Mom, calm down. Maybe they have a reason why they're here. Saad naman ni Ibrahim. Good day, Madam. I am Police Inspector at nandito kami ngayon dahil sa utos si Prinsipe Khalid na mag-inspection sa buong mansyon ninyo. What? Ano namang kasalanan namin sa prinsipe? May nagawa bang isa kong anak na kinagalit ng prinsipe? Wala, Madam. Prince Khalid wants to reinvestigate the case of Miss Ira Villanueva sa kasong pagnanakaw. Binubuksan niyang muli ang kaso para malinawan ng royal family. Nanginginig na nagkatinginan sila Nadia, Ria at Salma sa narinig. Maging si Sheikh Abdullah ay kinabahan dahil sa sinabi nito. Nanatili namang kalmado si Ibrahim at lihim na napangiti dahil sa nangyayari. Kung anong tama, gawin niyo po, Inspector. Saad pa ni Ibrahim. Nang sandaling aalis ang inspector upang tumulong sa pag-iimbestiga, nang harangin to nila Nadia. Yes? Anong kailangan niyo? Gusto lang naming malaman kung bakit nabuksan muli ang kaso kung kumpleto naman ang ebidensya sa kaso ni Ira. She's a thief, Inspector. Wag na wag kayong magsasalita ng masama tungkol sa royal family. Wala kayong karapatan. Katulong lamang kayo. Anong ibig niyong sabihin, Inspector? Katulong din po si Ira at hindi kabilang sa royal family. Madam Ira Villanueva is the long-lost daughter of Prince Khalid. Naiwang nanginginig ang tatlo at hindi alam ang gagawin. Ito na bang sinasabi kong karma natin, Nadia? Naniniwala na ba kayong may karma lahat ng sobrang samang ginagawa ng tao? Ano nang gagawin natin ngayon? Ayokong makulong, Nadia. Ria, mag-isip ka ng paraan. Sumunod lang naman ako sa utos niyo eh. Madahimik ka, Salma. At hindi ka sangayon sa plano, kasabwat ka pa rin na sumunod ka sa utos ni Nadia. Ang mabuting gawin natin, huwag na lamang magsalita. Manahimik na lang tayo dahil wala namang makakaalam na tayo ngang may totoong risala. Hindi ba, Nadia? Oo, tama si Ria. Kumalma ka muna, Salma. Hindi tayo mabubuking kung walang magsasalita sa atin. Walang aamin kahit anong mangyari. Maliwanag ba, Salma? Nanginginig namang tumango si Salma sa dalawa. Samantala, ang plano nila Nadia, Ria at Salma na huwag magsalita ay hindi nasunod sapagkat nang bumaba ang inspector ay agad tinawag si Sheikh Abdullah. Anong nahanap ninyo? Meron ba kayong panibagong pruweba si Ira talagang kumuha? O may iba pa siyang kasama? I'm sorry to disappoint you, but the criminal wasn't the criminal. She's a victim, and the real culprit is in here. Watch the footage. May secret kayong CCTV, pero hindi niyo man lamang muna tiningnan to at agad kayong nag-akusa ng inosenteng tao. Wala akong ideya sa secret CCTV, Inspector. Sarap ni Sheikh at ng mga otoridad, ipinalabas ang video recording noong gabing wala ang ginto. Malinaw na nakunan ang magkakasunod na kilos ni Nadia, Salma at Ria. Kitang-kita kung paano kinuha ni Salma ang bag ni Ira, kung paano inilagay ni Nadia ang kahon at kung paano sila nagtawanan pagkatapos ng kanilang ginawa. Nanginginig na tumingin sa gawin nila Nadia si Sheikh Abdullah at agad tong sinugod upang gawaran ng sampalang tatlo.
Sinira ninyong relasyon naming dalawa ni Ira. Sinira niyo ang reputasyon ng pamilya ko. Please, Inspector, dalhin niyo na sila. And I want to see Ira. Gusto kong makahingi ng tawad sa kanya. Mom, hindi natin basta-basta makikita si Ira nang walang pahintulot ang prinsipe. She's a princess now. But Ibrahim anak, hindi yata ako makakatulog nito dahil sa konsensya. Pinakulong kong inosenteng tao. Don't worry. Bukas sa interrogation, pupunta si Princess Ira kasama ang prinsipe para personal na tanungin ang mga to kung anong pakay nila. Samantala, malamig na tinitigan ni Ira sina Nadia, Salma at Rhea habang naroon sila sa interrogation room. Ira, tulungan mo kami pakiusap. Hindi namin gustong gawin ang lahat ng totoo sa iyo. Sunod-sunod ang pagbuhos ng luha ni Nadia habang nakatingin kay Ira. Nang sandaling sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko at tumingin sa inyo upang sana'y tulungan niyo. Tinulungan niyo ba ako? Hindi, di ba? Alam niyo kung anong ginawa niyo? Pinagpilitan niyong isisi sa akin lahat, Nadia. Hindi ko alam kung bakit ganun lamang kayo kagalit sa akin. Ni hindi ko nga alam kung saan galing ang galit ninyo. Kasi kung naiingit lamang kayo sa atensyon na binibigay sa akin ni Madam Sheikh, ang babaw ng rason ninyo. I'm sorry, Ira. Hindi yan ang gusto kong marinig galing sa inyo, Nadia. Hindi ko gustong marinig ang sorry nyo dahil hindi na maayos pa ng reputasyon na sinira ninyo. Why did you choose to be a bad person kung libre namang maging mabait na tao? Magsasalita na ako, Ira. Ayoko nang magtago pa. I'm sorry, Nadia and Rhea. Haguluhol na saad ni Salma. At doon na nga nilahad ni Salma ang lahat. Natuklasan ng mga otoridad at ni Ira na ang tatlo ay matagalang bahagi ng isang organisadong sindikato na nagnanakaw ng mamahaling alahas at antigong kagamitan mula sa mga mayayamang pamilya sa Saudi Arabia. May kontak sila sa labas na nagbebenta ng mga nakaw na gamit sa black market. Ginamit lamang nilang pagdating ni Ira upang gawin tong scapegoat para sa mga nauna pa nilang nakaw na hindi napapansin. Matapos ang interrogation, tuloy na ngang napataw ng parusang 3 sa kasong grand theft, criminal conspiracy at malicious accusation. Samantala, nang makalabas ang presinto si Ira, naramdaman niya ng kaba nang makita ni si Ibrahim kasamang dati ning amo na si Sheikh Abdullah. Ira, can we talk please? Sige po. Agad naman siyang niyaya ni Sheikh sa resto kasama si Ibrahim. Ano hong pag-uusapan natin? Hindi kasi ako pwedeng magtagal dahil marami pa akong gagawin sa palasyo. I just wanted to say sorry, Ira. I'm sorry dahil hinusgahan agad kita. Hiyang-hiya ako sa totoo lang. Pero nag-ipon ako ng courage to talk to you para makahingi personally ng sorry. Alam kong hindi mo agad ako mapapatawad pero umaasa pa rin akong darating ang araw na mapapatawad mo pa rin ako. Hindi naman ho mahirap magpatawad, madam. Ang mahirap ay ang kalimutan yung mga nangyari at karanasan ko. I don't get it po kung bakit mabilis kayong naniwala sa sasabihin ng iba. Kung ganong, may tiwala naman ho kayo sa akin. Alam niyo ho ba kung anong ibig sabihin yan? Wala po talaga kayong tiwala sa akin. No, Ira, nabigla lamang ako at nadala lamang ako ng galit ko. Yun lang kasing kaisa-isang iniwan sa akin ng asawa ko nang pumanaw siya. Naiintindihan ko naman po yun. Ang akin lang, huwag ko sana kayong manghusga agad kung hindi niyo alam ang buong nangyari. Are you leaving already, Ira? Yes, dahil busy po ako. Sagot ni Ira at nagsimula ng maglakad palabas ng resto. Ngunit napahinto siya nang may humawak sa braso niya nang sandaling papasok siya ng kotse. Yes, Ibrahim? May kailangan ka? Itinago pa niyang kaba sa pamamagitan ng pagngiti ng napakalaki. I just wanted to ask kung kailan ka free, Ira. Gusto ko lang makausap ka. Gusto mo bang sumama sa palasyo? May gusto rin kasi akong itanong. Sure, Ira. Nang makarating sila sa palasyo, agad niya inaya ni Ira si Ibrahim sa veranda at nagpahanda ng maiinom sa mga katulong. Why did you do that, Ibrahim? Ang alin, Ira? Bakit sinubukan mo kong ipagtanggol sa harap ng mga gulang mo? Bakit hindi ka na lamang nanahimik? Kasi sa pagkakaalam ko, you really hate me, the way you treated me. Anong nangyari? Honestly,
I don't hate you, Ira. I simply tease you because you're cute. What? Una pa lang kitang nakita, Ira. Nagustuhan na kita. But I don't know how to express my feelings for you. Especially when you're a maid pa lang. My mom always teases me about you. Gusto ni moming maging manugang ka. And she even noticed the way I look at you. So basically, I treat you like a trash because I like you. And I don't know how to treat you better when my heart is going to explode. Alam kong mahirap paniwalaan, Ira. But believe me, ganun din ako. I doubted my own feelings until I talked to Kuya Ali and Kuya Oliver. They explained to me everything about love. That's why I confirmed that I like you. Iya, nakakatameme naman yan eh. Imbis na mainis ako sa'yo mukhang bigla akong hiya sa mga pinagsasabi mo eh. Siyempre, masyadong gwapong nagkakagusto sa'yo, no? Para mag-akto ka ng ayos lang. Ay, what an arrogant man. Baka nakakalimutan mong sinabihan mo akong sip-sip. Sorry, hindi ko naman kasi alam kung ano bang tamang sabihin kapag nasa malapit ka. Kinakabahan ako eh. Wow ha, parang teenager ang datingan mo. Pero salamat ha. Nalaman ko rin kay Kuya Samuel na ikaw ang dahilan kaya ako nahanap agad ni Papa. Thank you, Ibrahim. Wala nga naman, Ira. You deserve a better life because you're so kind. Sus, ang bola pa siya. Napangiti pa si Ira nang sandaling lumapit sa kanila ang papa niya. Look who's here. My scholar. How are you, Ibrahim? What brings you here? Hello, Your Highness. Kinakausap ko lang po si Ira. Really? Well, I'm glad na close kayo ng prinsesa ko. By the way, Ira, napaulang sala na ang kaso mo. But I need to ask something. Ano yun, Papa? Anong balak mo sa tatlong yun? Pa, ang gusto ko lang, mabigyan ng hustisyang pambibintang sa akin at lumabas ang katotohanan. Ang batas na po ang bahala sa parusa nilang tatlong Nadia. Hindi po ba panghabang buhay na pagkakakulong ng parusa sa kanila? Yes. Masaya akong marinig ang lahat ng yan, Ira. Napakabuti mo. Kaya sa susunod na ikaw nang mamumuno, sigurado kong hindi kakabahan ang mamamayang nasasakupan natin. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Ira at napangiti kay Ibrahim na kagaya niya ay nakangiti na rin tong nakatingin sa kanya. Sa nagdaang 2 linggo, naging maayos muli ang agos ng buhay ni Ira sa palasyo. Ipinakilala na rin siya ng papakalid niya sa lahat bilang long-lost daughter nito. What a beautiful woman, Princess Ira. Panunugso pa sa kanya ni Ibrahim na kinasimangot ni Ira. Sama ng ugali nito. Maganda raw pero natatawa. Inggit ka lang. At saka, ano bang ginagawa mo rito kay aga-aga, Ibrahim? Hindi ka ba na-inform na akong magiging tutor mo? Ngayon ang simula ng pag-aaral mo bilang soon-to-be princess. Ayaw mo nun? I am your tutor / manliligaw. Manahimik ka nga. Pinayagan lamang kitang maligaw dahil mukhang matino ka naman. Aray ha, grabe ka naman sa akin, Ira. OA naman ito. O tara na, ano bang una kong pag-aaralan? Ang malin ako. Ay ang landi mo sir, paawat ka na. Pareho silang natawa sa tinuro ni Ira. Nagtuloy-tuloy ang magandang pakiramdam ni Ira. Pinayagan niyang manligo si Ibrahim dahil nakikita niyang seryoso naman ang winatas sa kanya. Mabilis lamang lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa umabot ng 3 taon. Kasalukuyan si Ira ang namumuno dahil matanda na si Prinsipe Khalid. Naging magkasintahan na rin si Ibrahim at Ira. Ira, what are you doing here? Hindi makapaniwalang tanong ni Ibrahim sa kanya isang umaga nang pumunta to sa bahay nila. I'm visiting your mom. Bakit bawal ba? Akala ko pa naman akong pinunta mo rito eh. In your dreams, babe. Where's your mom? Nandyan sa sala. Alam mo, magmula nang magkaayos kayong dalawa ni mom, siya na lang palagi hinahanap mo. Hindi na ako na sarili mong boyfriend. Nginisihan lamang ni Ira si Ibrahim at dumiretso na kung saan naroon si Sheikh Abdullah. 1 taon nang nakakalipas simula ng patawarin ni Ira si Sheikh Abdullah at mas naging close pa sila sa isa't isa. Ngunit ang akala ni Ira ay ayos ng lahat nang bigla siyang patawagin ng kanyang papa kasama ang buong royal family. What's happening here, pa? Bakit nandito lahat ng mga kamag-anak mo? Akala ko hindi kayo okay niyan.
Yes, but I have an important announcement. And I want to solve that problem here immediately. Nakaramdam ng kaba si Ira habang pinapanood ang kanyang ama na nagsasalita. At biglang tumula ang luha niya nang malaman ng lahat. Are you okay, Ira? Tanong ni Ibrahim nang biglang mahilo si Ira at muntikan ng matumba. Ibrahim, ilayo mo ako rito. Agad namang inalalayan ni Ibrahim si Ira at dinala sa kanilang mansyon. What's happening, babe? Why are you crying? Pinakalma muna ni Ira ang sarili bago nilahadang manalaman niya na hindi aksidenteng pagkakahiwalay ni Ira sa kanyang ama nung bata pa siya. Ang pagpapadala sa kanya sa Pinas ay hindi lamang dahil sa simpleng banta sa labas, kundi dahil sa utos ng isa sa mga malapit na kamag-anak mismo ng prinsipe. Ang kamag-anak na to ang nagbayad upang ilayo ang sanggol para hindi ito makasama sa hatian ng napakalaking kayamanan ng kaharian. Mas matindi pa rito ang pagkapasok ni Ira sa mansyon ni Sheikh Abdullah at ang pagtatangkang ipakulong siya ni Nadia ay hindi rin nagkataon. Bahagi pa rin to ng mas malawak at lumang plano ng kamag-anak na yun upang tuluyang buruhin si Ira sa mapa ng pamilya kapag nalaman nilang buhay pa to. Don't worry, babe. Hindi mangyayari yun sa next generation ng family natin at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Thank you, Ibrahim. Hindi na pinatagal ni Ira ang lahat at pinakulong niya ang kamag-anak niyang nagtangka sa kanyang buhay. Samantala, muling lumipas ang mga araw hanggang sa umabot ang 6 na buwan at tuloy na ngang naging maayos ang buhay ni Ira. Hindi na rin pinatagal pa ni Ira at Ibrahim at nagpakasal na sila. Magarbo ang naging kaganapan ng pag-iisang dibdib ng dalawa. I love you, my Princess Ira. Mahal din kita, Ibrahim. At sa pagkakataon yun, nagtagpo ang malabi ni Ira at Ibrahim at kitang-kita sa mga mata nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. This is Regine, here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!